Napatungo si Grace sa naging pagtanggap sa kanya ng mami ni Rafael. Marahil, hindi niya inaasahan iyon. May namuong luha sa mga mata niya nang muling mag-angat ng tingin. "Can't you see? We're still grieving." Ulit na tanong ng mami Donna ni Rafael. Mabilis namang nilapitan ito ng asawa para pakalmahin. "Han." "No, Rafi. I don't even know why she's here. Basta ka nalang babalik at lalapitan ng anak ko, kahit na alam mong may asawa na siya. You don't even have the decency to apologize to us. Nakalimutan mo na ba ang nakakahiyang dinulot mo sa amin when you broke up with my son a day before your wedding?" "Tita, I'm sorry. I plan to talk to you." "Don't call me tita. In case you don't know, what you did to us is not okay. Napahiya kaming lahat." Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Grace. "Yesterday, you were there with Angela, had an accident. Anong ginawa mo sa bahay ni Rafael?" Hindi si Grace makapagsalita. Ang mga mata niya ay dumako sa akin, pagkatapos ay kay Rafael. Namumutla siya at puno ng pagsisisi ang mga mata. "Donna, calm down. Baka lalong may stress si Angela." Mahina pero madiing awat ng Daddy Rafi. "Iha, now is not the time." Baling din niya kay Grace na noon ay parang itinulos sa kinatatayuan. Ngunit imbes na umalis ay binalingan ako ni Grace. "Angela, I just want to apologize for what happened." Iniwas ko lang ang mga mata sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na ayos lang, pero alam kong hindi. I lost my baby and I am not okay. Sa tingin ko, matatagalan pa bago ako makabawi sa sakit na nararamdaman ko. Sinisisi ko ang sarili sa nangyari, pero sa maliit na bahagi ng utak ko ay sinisisi ko din siya. Alam kong wala akong basihan, ngunit naririto ang mga tanong sa isipan ko. Kung hindi ba siya dumating, mangyayari ba ang nangyari sa amin ng anak ko? Hindi ako sumagot dahil hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Ang mga magulang ko naman ay tahimik lang na nakikinig. Malamang nagtataka din sila kung sino si Grace. "Grace, you should leave." Ulit ng daddy ni Rafael. Mabilis na tumalikod si Grace at nagmamadaling tinungo ang pintuan. Kahit hindi ko siya tingnan, ay alam kong umiiyak siya. Sinulyapan ko si Rafael na noon ay nakatitig lang sa akin. "Hindi mo ba siya susundan?" Bakas ang pagkagulat ng gwapo niyang mukha sa tanong ko. "Bakit?" "Dahil siya ang mas nais mong kasama." Iyon sana ang gusto kong isagot sa kanya, pero pinigil kong lumabas ang mga salita sa aking bibig. Nasa paligid lang ang mga magulang namin at ayaw kong magkaroon pa sila ng mas malalim na dahilan para magalit kay Grace at maging kay Rafael na rin mismo. "Angela, I'll stay here with you." Diin ni Rafael. Tinitigan ko siya, pero hindi na ako sumagot. Hindi ko kayang maniwala sa sinabi niya. Hindi ba? At nito lang ay mas pinili niyang makasama si Grace. Ayaw ko na muna mag-isip ng tungkol sa damdamin ko sa kanya. Ang puso ko ay napapagod na at ang isip ko ay iisa lang ang laman. At iyon ay ang anak ko na hindi ko man lang nasilayang buhay. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Doktora C. She had a sympathetic look on her face. "Mami Angela?" Bating niya sa akin. "Mami Angela, bagay pa ba sa aking tawagin ng mami kung hindi ko nga nagawang iluwala ang anak ko ng buhay at malusog?" Napatungo ako at muling namuo ang mga luha. Marahang inabot ni Doktora ang braso ko. "It's not your fault, Mami, and I am sorry we were not able to save your baby. Ginawa namin ang lahat, but it's too late." Hindi ako makasagot dahil sa pag-iyak. Bahagya lang akong tumango-tango at umiling sa bawat tanong niya. Si Rafael naman, sa tabi ko, ay tila nahihirapan sa nakikitang pagluha ko. Panay ang abot niya sa akin ng tissue. "You should focus on regaining your health for now. I know you're grieving, but also be mindful for your health condition. May swelling pa
at kapag nakita kong maayos ka na, saka kita papayagang lumabas, okay? Tumango ako sa sinasabi ni Doktora. Nagulat pa ako nang maramdamang inabot ni Rafael ang kamay ko. Pinaglaro niya ang daliri doon. Kinagat ko ng madiin ang mga labi ko para pigilan ang mga hikbi. Lumapit din ang mami niya at kinulong kaming dalawa ng yakap. Ma'am, sorry po. Hindi ko nagawang ingatan ang baby. Simula ko. Shh! It's not your fault. Aniya. Sa narinig ay nabawasan ng takot na nararamdaman ko. I want to see my baby. Bulong ko kay Rafael. Nag-aalangan siya at tinitigan ako. Please, pakiusap ko. Tiningnan niya mga magulang na bahagyang tumango, saka ibinalik sa akin ang mga mata. Okay, sasamahan kita. Sa huli ay pagpayag niya. Napahawak ako sa dibdib habang nakatunghay sa walang buhay kong anak. Animoy may kutsilyong nakatarak sa puso ko. Sobrang sakit. Walang naghanda sa akin sa ganitong katinding sakit. Sa likod ko ay nakaalalay sa akin si Rafael. Nasa likod lang namin si nanay, pero hindi na sila lumapit pa. Hindi ko na napigilan ang pagkawala ng mga hikbi. Minasdan ko ang magaganda at maliit niyang mukha, pati na rin ang kanyang mga kamay at maliliit na daliri. Siya ang batang nasa sinapupunan ko, ang may alam ng lahat ng nararamdaman ko. Ang lahat ng pagtangis at pagtawa ko sa loob ng 6 na buwan. Siya ang madalas na kausap ko sa bawat gabi bago ako matulog. Ngayon ay heto siya at wala ng buhay. Ni hindi ko man lang nasilayan ang pagmulat ng kanyang mga mata. Patawarin mo ako anak. Kausap ko sa kanya. Hindi lingid sa akin ang pagluha ni Rafael sa tabi ko. Masakit din para sa kanya ito. Sa ilang buwan ay nakita ko kung gaano niya kamahal ang anak. Patuloy lang ako sa pag-iyak at pagtangis hanggang sa nilapitan ako ni nanay. Anak, tama na. Baka kumapaano ka niyan. Kanina ka pang umiiyak. Habang sinasabi iyon ay naglalandas din sa mga mata niya ang luha. Hindi ko akalain na makikita kita sa ganitong sitwasyon anak. At napakasakit din para sa akin na makita kang nagdurusa. Inabot ko si nanay at niyakap ako ng mahigpit. Namataan ko na rin si Ate Vicky na noon ay umiiyak na nakamasid sa amin. Lumapit siya sa akin at hindi pa man ako nakakapagsalita ay humagulhol na rin siya ng iyak. Baka sa mga mata niya ang labis na awa para sa akin. Ilang minuto kaming magkakayakap hanggang sa kumalma ako. Base sa kagustuhan namin ay ibinuro lang anak namin at mismong araw ng libing niya nang pahintulutan ako ni Doktora na makalabas ng hospital. Sa mga araw na lumipas ay hindi man lang nabawasan ang sakit ng pagkawala ng anak ko. Sa tuwing iniisip ko siya ay bumabalong ang luha ko. Napakadaming tao ang lumapit sa amin at nagpaabot ng pakikiramay. Maging ang mga katrabaho ko at maging ang big boss namin ay naroroon. Hindi ko sila halos nakausap dahil ang atensyon ko ay nasa pagluluksa sa pagpapaalam sa anak ko. Sana lang ay maunawaan nila ako. Wala akong lakas para harapin sila. Hindi sapat ang mga salita para magpahilom ang sakit na iniinda ko. Batid ko din ang presensya ni Oliver at asawa niyang si Lucy, ngunit hindi ko sila nakausap. Iha, I know you're hurting. I don't know what to say to make you feel better. Maging ako ay hindi ko alam kung paano alisin ang sakit na nararamdaman ninyo ng apo kong si Rafael. Pero iisa lang ang sigurado ako. Panahon lang ang makakapagpabawas ng sakit. The pain won't go away. It will stay there forever. Pero sa paglipas ng panahon, matututunan mo ring harapin ang bawat araw ng normal. Boses ni Lolo Miguel iyon na nilapitan ako matapos mailibing ang anak namin. Naroroon pa ako at nakatayo sa puntod niya, habang ang karamihan sa mga tao ay nakaalis na. Lo, pasensya na po kayo. Nakatungong tugon ko. Iha, you don't say sorry for what you feel. Nasasaktan ka ngayon, hihintay naming maghilom ang sugat mo.
Matalinhagang tugon naman ni Lola Elena. Wala sa loob na niyakap ko sila. Iha, huwag mong kakalimutan na may asawa ka. Hindi mo kailangang sarilinin ang sakit. Nilingon ko si Rafael na nakatayo di kalayuan sa amin. Alam kong hinihintay niya ako. Sa mga nagdaang araw ay halos hindi din kami nag-uusap. Ngayon ko lang namalayan na palagi siyang nakaalalay sa akin, ngunit hindi ko napapansin iyon. Sorry po, Lola. Iha, tulad mo, nasasaktan din siya. Huwag niyong pabayaan ang isa't isa. O siya, mauna na kami ng lolo mo. Lalo akong nakonsensya sa sinabi ni Lola Elena. Ang totoo ay hindi ko alam kung papaano kakaharapin si Rafael matapos kong aminin sa kanya na mahal ko siya. Ngunit nasundan iyon ng pagkawala ng anak namin. Masyadong madami na ang nangyari at hindi ko na alam kung kaya ko pang panindigan ang kasunduan namin. Hindi ko naman akalain na sa pagpayag ko ay labis akong masasaktan. Ilang beses nang pumasok sa isip ko na tapusin na ang lahat. Panahon na siguro para talikuran ang kasunduan namin. Gusto ko na lang simulan ulit ang buhay ko na malayo sa kahit na sino sa kanila. Gusto ko na lang burahin ang malungkot na kabanatang ito sa aking buhay. Tahimik kaming pareho ni Rafael habang nasa biyahe, pabalik sa mansyon. Mabigat pa rin ang loob ko at hindi ko alam kung paano magpapatuloy sa buhay, lalo na sa kasunduan namin. Ang daming nagbago sa pagkawala ng anak ko. Siya ang dahilan kung bakit pumayag ako sa alok ni Rafael na kasal. Ngayon, hindi ko alam kung paano magpapatuloy oras na maghiwalay na kami. Nakamasid lang din si Rafael sa labas, buong biyahe at tila may malalim na iniisip. Pagdating sa mansyon ay agad kaming sinalubong ni na Aling Neng. Halata ang pag-aalala nila ni Jessica habang nakamasid sa amin, lalo na sa akin. Agad ako nagtungo sa kwarto at matapos magbihis ay nahiga padaba sa kama. Muling malayang umagos ang mga luha ko. Para naging napakatahimik ng kwarto namin. Ito ang nais ko, ang katahimikan. Ngunit kasabay ng katahimikan ngayon ay ang kalungkutan. Lalo kong naisip ang baby ko. Tahimik akong umiiyak nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Nilingon ko si Rafael na nakamasid sa akin. His eyes are filled with sadness. Bakas din ang pangingitim ng paligid niyon. Malamang dahil sa puyat. Okay ka lang ba? Tanong niya. Okay lang ako, salamat. Tipid na sagot ko. Tumango lang siya at kumuha ng damit sa kabinet. Lumakad na siya palabas ng room nang tanungin ko siya. Papaano na nga pala tayo, Rafael? Nahinto siya sa paghakbang at nilingon ako. What do you mean? Anong plano natin? Wala na ang anak natin. Nothing changes. Anong wala? Madaming nagbago, Rafael. Ipagpapatuloy pa ba natin to? Bahagyang tumaas ang boses ko. Hindi ko din maintindihan kung bakit ako nagagalit sa kanya ngayon. Why are you asking me that? Nagtatakang tanong niya. Dahil ang gulo na. Wala nang dahilan para magpatuloy pa tayo. Una pa lang, hindi dapat tayo nagpakasal pa. Mali ang ginawa natin. Kitang-kita ko ang paglatag sa mga mata niya ng sakit habang nagsasalita ako. Bakit naman siya masasaktan? Hindi ba dapat matuwa siya na papalayain ko na siya? Makakasama na niya si Grace, ang babaeng tunay niyang mahal. Kung hindi man tanggap ng pamilya niya ang babae, ay hindi ko na problema iyon. Angela, let's not talk about that now. Magpahinga ka na muna. Baka pagod ka lang. Oo, pagod na ako. Simula nang pumasok ako sa kasunduang ito, I invested too much emotion na hindi naman dapat. Matagal bago siya nagsalita, habang ako naman ay nagsisisi sa mga nasabi ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Kaya ba, halos hindi mo ako kinakausap nitong mga nakarang araw? Have you forgotten that he is my baby too? Nagluluksa din ako. Natahimik ako. Ang daming bagay
na gusto kong sabihin sa kanya. Madaming emosyon ang gusto kong maunawaan niya, pero hindi ko maapuhap ang tamang salita. Mas mabuti na rin siguro na hindi ipaunawa sa kanya dahil sa huli, alam ko naman na hindi niya mauunawaan ang nararamdaman ko para sa kanya. Don't get me wrong, hindi kita sinisisi. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Tanggap ko din kung sinisisi mo ako sa nangyari. Patuloy niya. Halata ang matinding lungkot sa boses niya at nang tingnan ko siya ay nakalatag din iyon sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. I always thought of him to be strong, iyong hindi basta-basta matitinag. He always looked so confident at hindi kakabakasan ng kahinaan. Pero ngayon ay nakikita kong durog na durog din siya. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Kaya imbes na magsalita ay tumulo na lang ang luha ko. Paano ko siya iko-comfort kung maging ako ay nagdurusa? Wala akong maibigay sa kanya ngayon. Wala akong magagawa para burahin ang sakit na nararamdaman niya. Dahil alam kong hindi ako ang tamang tao. I'm sorry for dragging you into this mess. Pagkakuwan ay usal niya. I hate myself for giving you that agreement and seeing how broke you are right now makes me hate myself even more. Pinunasan ko ang mga luha. I'm sorry, Rafael. Hindi ko alam kung bakit ako nagsosorry sa kanya. Marahil dahil naisip ko siyang iwan sa gitna ng pagsubok na ito. Naiintindihan ko. Do you really want to stop all this? Gusto mo ba talaga ng annulment? Tanong niya ulit. Hindi ako nakasagot. Muli, para akong sinikmuraan at nanlamig ang aking buong katawan. Nagangat ako ng tingin at sinalubong ko ang madidilim niyang mga mata. Ang mga mata niyang kay sarap pagmasdan. Ngayon ay nakalatag ang samot-saring emosyon doon at maging ako ay nasasaktan habang nakamasid sa kanya. Talaga bang maghihiwalay kami ng ganito? Ang sakit na hindi ko na siya makikita kapag naghiwalay na kami. Halos 2 buwan pa lang kami magkasama. Ang sakit-sakit na maging sa kanya ay magpapaalam na ako. Pero para sa akin ay wala nang dahilan para manatili ako sa buhay niya. Wala na ang anak ko at nandito na si Grace. Papaano ang kumpanya? Ako na ang bahala. Ipapaliwanag ko kay Lolo Miguel ang lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Sigurado ka? Paano ang Milenya? Paano ka? Don't worry about me, Angela. It's the least I can do for you. Hindi iyon sapat para sa mga sakit na idinulot ko sa'yo dahil sa walang kwentang kasunduan natin. Nanghina ako lalo sa sinabi niya. I'm sorry. Umiiyak na sabi ko. Samot-sari na ang emosyon ko. Buhat sa pagkawala ng anak ko at ngayon nga ay maging si Rafael ay hindi ko na mawari kung ano ang dapat maramdaman. Gusto ko nang pagsisihan ang mga sinabi ko kanina. Pero alam kong ginagawa ko lang ang alam kong tama. You don't need to say sorry. Puno ng lungkot na sagot niya. Hindi ka ba naiinis sa akin? O sa sitwasyon? Natali ka na sa akin at ngayon nandyan na si Grace. What about Grace? Inis na tanong niya. Sinulyapan niya ako at bahagyang nakakunot ang noo niya. Alam kong siya ang mahal mo, Rafael. Nahihiya ako sa sarili ko. Sagabal ako sa inyong dalawa. Lalo na ngayon, nawala ng dahilan para magsama tayo. I can't help but feel that I am the other woman. At totoo naman, kung wala ako, madudugtungan niyo ang nakaraan niyo. Malungkot na paliwanag ko. Sa wakas, ay nasabi ko din sa kanya ang saloobin bukod sa isang mahalagang detalye. Iyon ay ang pagmamahal ko sa kanya. Minsan ko nang nasabi sa kanya iyon, kaya alam kong may ideya na siya sa nararamdaman ko. Iyan ba ang dahilan mo kaya umayaw ka na? Oo, nung una pa lang na iniwan ako ni Oliver. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang babae na hindi na deserving mahalin. Muli ay nagbalik ang sakit na panloloko ni Oliver sa akin. Iyong pakiramdam na hindi ka pinahalagahan. Parang buong pagkatao mo ay hindi binigyan ng halaga ng taong minahal mo.
Nalaman ko na kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Dahil siya ang pamamanahan ni Lolo Miguel kung hindi ka makakahanap ng asawa, di ba? Napabuntong hininga si Rafael at mariing pumikit saka sumagot. Oo, siya ang pinsan kong sinasabi kong pamamanahan ni Lolo Miguel. Paano mo nalaman? Oliver told me. Mapait na sagot ko. Nanliliit na ako sa sarili ko noon pa lang, Rafael, at ngayon, lalo iyong nadagdagan dahil maging ang anak ko ay binigo ko din. Ang gagawin ko lang naman ay alagaan siya sa tiyan ko, pero hindi ko pa nagawa ng maayos. Nabasag na ang boses ko sa huling sinabi ko. Agad na lumapit si Rafael sa tabi ko at niyakap ako. It's not your fault, Angela. Lalo akong naniwala na wala akong kwentang tao. Durog na ako, Rafael. Wala na akong maiibigay sa'yo. Ayaw ko nang dagdagan ang mga pagkakamali ko. Nandiyan na si Grace at hahayaan kita. I don't care about Grace. Mariin niyang sagot. Tinitigan ko siya sa mga mata. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko ngayon, the truth is, I am blaming myself. It's all my fault kung bakit ka nasasaktan ngayon. Sabi nila ay magaling ako sa lahat ng bagay. Pero kung alin ang pinaka-importante sa akin, dun pa ako pumalpak. Hindi ko kayo ng anak ko na alagaan. At hindi na niya na ituloy ang sinasabi dahil maging siya ay nilukob na ng emosyon. Dahil doon ay mahigpit ko siyang niyakap at naramdaman ko na nga ang pagpatak ng luha niya sa balikat ko. Lalo ko pang hinigpitan ang yakap sa kanya sa pag-asang mabubura noon ang lahat ng sakit na nararamdaman namin pareho. Magkayakap lang kaming dalawa. Dinig na dinig ko ang tibok ng puso niya. Kung sana lang ay ako ang dahilan ng pagtibok noon. Kung sana lang ay ako ang babaeng makapagbubura ng kalungkutan niya. Please, don't leave. I want you here with me. Narinig kong pakiusap niya. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya nang ikulong niya sa mga palad ang mukha ko. I'll just settle things with Grace, then we'll talk. Kahit hindi ko nauunawaan ang ibig niyang sabihin, ay napatango ako, lalo na mapagmasdan ko ang nangungusap niyang mga mata. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan niya, dahil unti-unti, bumababa ang labi niya sa labi ko. Napapikit ako ng mariin, nang maramdaman ko ang paglapat niyon. Masuyo niya akong hinalkan hanggang sa natangay na ako. Tinugon ko iyon at naramdaman ko na lang ang paglapat ng likod ko sa kama. Naglakbay ang mga kamay niya sa buong katawan ko at napaungol ako sa bawat haplos niya. Muli ay binuhay niya ang pag-asam ko sa kanya na pilit kong ibinabaon sa limot. Napamulat ako na mapagtantong tumigil na siya sa paghalik sa akin at nakatitig lang sa mukha ko. I need to stop, Angela, or Doktora C will be mad at me. Aniya, noon ko lang naalala ang kondisyon ko. Kakapanganak ko pa nga lang pala. Napapahiyang inayos ko ang nagulong damit. You need to rest. Tumango ako at umayos ng pwesto sa kama. Siya naman ay naramdaman kong naglakad patungo sa banyo. Bit-bit ang mga damit. Narinig ko ang pagbukas ng shower at ang mga kilos niya sa loob. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagulat pa ako nang maramdaman siya sa tabi ko. Mabilis akong bumangon at nilingon siya. Bakit? Can I stay here? Pakiramdam ko kapag nag-isa ako, malulungkot lang ako lalo. Malungkot akong napangiti dahil ganun din ang nararamdaman ko. Ang totoo, hindi din ako makatulog. Naiisip ko pa rin siya. Ani ko na ang tinitukoy ko ay ang baby ko. Inabot niya ang kamay ko at marahang hinaplos iyon. Iniisip ko na lang na masaya siya kung nasan man siya ngayon at pinapanood tayo. Hindi kaya siya disappointed sa akin? Tanong ko. Of course not. Alam niyang mahal na mahal natin siya. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan. Sa ganoong paraan ay maibsan man lang ang sakit na pangungulila namin sa anak. Sa pagkakataong ito ay ramdam kong mas bukas sa akin si Rafael. Walang pader sa pagitan naming dalawa. Kahit papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ko.
hanggang sa hindi ko namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Naramdaman ko pa ang mga labi niya sa noo ko, pero hindi ko masabi kung parte na ba iyon ng panaginip ko o realidad. Kung ako ang tatanungin, sana ay realidad na lang na hinagkan niya ako.